tinirang kayo ng balloon ni Ate Jenner. Para na po sa inyo. Sa inyo yan. Ayan. Palakpakan ulit natin ang Panginoon. Ayan. Okay, so it's 10:20. Para kami ng relo sa tikutan. Okay. So, ating pong team ay that my PowerPoint is ready. Absent. Okay. So, just a friendly encouragement for grandparents' help. So, I'm looking for the mga team for that week this September. Lahat sila po ay nagsasalita tungkol sa health. So, health. So, last Sunday, Pastor Dante ay nagsalita tungkol sa what? Emotional health. Alright. So, sino po gusto maging healthy? Alam po, lahat po tayo gusto maging healthy. Okay? So, sa akin pong text, tingnan po natin ang ating text dyan. So, ang layo nga ng mutang mas pasulate. Dapat yung ating monitor medyo ilapit natin ang konti. Later. Pero medyo dyan lang para kitang-kita ng mga picture. Alright, sabi po dito sa book of Titus 2:2-3. Sabi dyan, teach the older man to be temperate, worthy of respect, self-control, and sound in faith, love, and endurance. Likewise, teach the older man to be reverent in the way they live, not to be slanderers or addicted to too much wine, but to teach what is good. So, medyo tumibay dito sapagkat lahat dito ay kumakaloob ng kalusugan ng isang tao. But this book of Titus na binigay po ni Paul kay Tito ay very particular. These verses, they are addresses to the older ones. In fact, sabi dyan, the older men and to the older women. Right? So, sabi dyan, yung temperate, yung worthy of respect, faith, love, emotion, yung spiritual, physical, sama-sama po yan. Then sabi niya, I think third dyan, ang wish talaga ni dyan ay tayo lahat ay malusog. Amen po? Amen. Yan, mahalaga po ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan po ay kayamanan. So, for my introduction, sabi niya to be healthy is maski po. So, physical, emotional, spiritual, at mental ay kailangan po malusog lahat. So, huwag po kayo mawawala itong buwan na sapagkat marami po pong magsasalita. Tungkol sa mental health and so. But I'm very particular to the grandparents. Why did I choose this topic? Dahil gusto ko mga cigar ay malakas pa. Thank you, Pastor. Yeah, I want to see them walking na talagang sumisipa pa. Kumbaga, parang sabi nila, kalabaw lang daw ang tumatanda. Yeah? So sabi ka lang, aging is part of life. Hindi po tayo pabata. Tayo po'y paedad. Huwag na yung matanda kasi paedad yun eh. Diba? But we have to age gracefully to enjoy life. Gusto niyo pa ba yung buhay? Yes! Oo, na nakikipaglaro kayo sa mga apo nyo na malakas pa po tayo. Yung mga YC, kumusta po ang mga YC po dyan? Iyan po na ba kayo? Wala pa naman. So, bata-bata pa kayo. Wala pa. Pero doon din ang punta natin. Din ang punta mo. Ako mamaya po na yung sa pamangkin. Diba? Pag-sa po, sangka. Pag-ganyan na sa phone ko. Magluluto pa, sutor ka pa. Magaling na rin bag niya. Bakit? Bakit may assignment? So, overall, di ba? Paray ka rin si nanay, paray ka rin si
Diana. Tatlo sinasama namin ng isa't isa para hindi nakakapagod. Okay? So, sabi dyan, ang background ng Titus, sige, kuya, sino man ang mabigyan dyan na nagpa-PowerPoint, ito pong background ni Tito, si Tito po ay isang early church leader. So, siya ay gentil at led by faith in Christ by Paul, and drawn to the ministry, become a co-worker with Paul. So, isa sa Corinth, nag-serve sila doon, and then years later, Titus and Paul traveled to the island of Crete, where Titus was left behind para sa isang administrative work sa church. Okay? So, napakalamig talaga dito, no? Praise God! Pinuntahan namin simbahan. Ang init naman, dito naman sa atin, napakalamig. Bidala pa ako. Naka-ready ako. Ang dami talaga. Parang nasa Amerika. Anyway, so this letter urges Titus to appoint worthy leaders to position responsibility and to preach sound doctrine. At ang ganda pa rito, sabi dyan, to exemplify in his own life the virtues that are expected of all Christians. So, it's part of the virtues, mga ugali, na dapat tanguhin ng mga mananampalataya. Alright, so sabi niya sa ating first na bilin, sabi niya, turuan mo ang mga nagkakaedad na lalaki. Taas ang mga kamay ng mga nagkakaedad na lalaki sa SNK. Nagkakaedad. Ibig sabihin, nag-stop na ang edad nyo. Hindi na kayo nagkakaedad eh. Nagkakaedad tayo naman lahat eh. Teach the older men. Sabi gano'n. Sabi niya, teach the older men to be temperate and self-control. Ayan. So, hindi ko siya ng specific. Sabi gano'n, sa galing. Kasi minsan yung mga kakaedad na, sabi, mataas na na sugar mo, kaya magalit. O kaya, ay, ang taas na si HB, kaya magalit. Pero pinapakinggan ko yung preaching ni Pastor Dan last Sunday. Sabi na, emotion or damdamin ay bahagi ng iyong kaluluwa. Baka hindi naman sugar ang may problema. Maghihintay na lang natin yung sugar o kaya yung HB. The truth is, there's something wrong with our soul or spirit. O baka naman nakalimutan mo kasi ng devotion. Diba, pag walang devotion, madaling magalit. Sino makaka-relate? Kulang ka sa devotion, kulang ka sa panalangin. Eh, sabi ng Panginoon sa mga lalaki, tulog kayo ng tulog. Hulihin na ako. Kaya ito yung pinagpas nila. Yung umuli sa Panginoon Jesus. Nakita niyo po yun? Sometimes, kulang lang pala tayo sa panalangin. Kaya tayo galit na galit. At there are certain circumstances. Actually, likod siya ng Panginoon. Dahil sa galit niya, inatake po siya. Ito ka na ba? Yun. So, masakit. Dahil lang sa galit, na nakita niya agad ang Panginoon. So, sabi niya, older men to be temperate. So, anuhin natin yung aling galit. Diba? Kasi sabi niya, dapat daw, pag nagkakaedad na, mas mahaba na ang pasensya. Yes. Bakit minsan parang baliktad yata? Diba? The older men should be more temperate and self-control. Allow Tito Ricky for responding to our invitation. So, yun si Tito Ricky, palakpakan natin ang Panginoon. So, please come, because tomorrow is your day for Savior. Okay? So, it is very important that we should be self-controlled. Alam niyo ba, sabi ng verse na susunod dyan, sabi gano'n. Sige, kuya. Ano sabi dyan? Whoever is slow to anger is better than the mighty. And he who rules his spirit
than he who takes a city. Sabi, like a city whose walls are broken through a person, or is a person who loves self-control. Ang tao na walang pagpipigil sa sarili ay tulad ng isang lugar sa walang wall. Madali po tayong papasukin ng kaaway. Madali po tayong aatakihin. Bakit? Wala kang protection. Wala kang depensa. Ipapapasok ka naman pa sa bahay, no? Isang lang. Tapos sagutin mo na hindi mo gusto or yung solo ang dami ng bahay. Ang dami ng pagtatalo at galit na kayo sa isa't isa. Apektado lahat ng buong pamilya. Tama mo ba yan? Yes. Isang ano lang. Nahulog lang yung bote ng papis. Di ba dahil doon hindi na kayo kumain? Di ba? Sabi ko na sa'yo, asin. Hindi, papis ang gusto ko. Sabi ng isang pagong ang gusto ko. At dahil nag-walk out sa lamesa. It happens. Sabi niya, kung hindi natin babantayan ang ating sarili, tayo makukugkog ng away at ang mga Kristiyano sa loob ng tahanan, pare-pares tayong malulungkot. Bakit? We are convicted sa Panginoon. Amen? Salamat na convict tayo. Sabi mo, napakawalan ko. Nalaglag ang buong ako. Diba? Yung buko. Alright, sige. Yeah. Sabi rin po, yung self-control daw ay hindi lang ng sa galit. Akala natin pagka self-control, ang ating babantayan yung ating temper. Hindi po. Marami dapat tayo makagtipid. Especially ayong nakaedad na. Ayan, unang-una dyan sabi, food. That we overindulge and we consume, kaya tayo nagkakasakit. Sabi ng doktor sa akin, tatlo lang iiwasan mo. Number 1, salty. Okay, ito. Tama. Pangalawa, sweet. SS, so much sweet. Sabi, and at least take it moderately. Tanggalin. Kasi wala nang sayang buhay pag wala sila. Isa pa, sabi ng doktor. Ano yung pangatlo? SS, the fats and the oily. Yan, sabi niya. Sabi. Okay, sabi ko yan yung taba. Pasa inihaw, diba? Sabi na yung mga karamdaman ngayon ay hindi dahil sa virus. O dahil sa isang bakterya. Karamihan karamdaman ngayon, according sa doctors, ay dahil sa pagkain, sa overconsume ng ganito. Kasi yung bilang natin, wala naman yung isip. At trabaho niya, lumasa, ng lumasa. Wow, ang sarap-sarap talaga, di ba? But we have to be a little bit self-control and temperate. Dahil masarap talaga ang ice cream. Ano ba? Ha? Chocolate flavor. Tapos naka-iced tea ka pa. Ako talagang taas ng sugar. Diba naka-fried chicken pa. O, dami na Jollibee. Kahapon, hello, Zion, happy one, diba? Okay po yun pag mga once in 3 months siguro. Pwede, diba? Yung Sunday, ano? Sunday na sweet na tapos yung dinig niya. Aba, talagang napakaraming pa talaga. Diba? Kulong pa. Sarap talaga, diba? Because talaga namang nilikanan dyan sa ating taste buds. But do not overconsume. Yan yung mga nagsabi ng Lord. At sumunod, huwag na yan, tama na yan kasi baka magalit na kayo sa akin. Okay. Muntok ka sa letter D. Sabi dyan, sa decision making. Yan. Pag nagkakaedad na tayo, huwag na tayong bara-bara, talagang impulsive. Sige, bilhin natin lahat yan dahil sale yan. Diba? Hinay-hinay lang. Kasi marami
kino-consider sa bahay. Lalo ngayon, di ba? Hindi po pataas ang bilhin, ay hindi po pababa ang bilhin, kundi pataas. Okay, so yan po. We have to be temperate, especially the older ones. Bakit? Sabi nila pag yung mga older daw, very ano na yan, very calm. Kalmado. Bakit kayo tumatawa? Kalmado ba ang mga may edad sa bahay? Ang kalmado. Kalmado, kalmado. Trema, kalmado. Kalmado, kalmado. Tulog siya eh, kaya kalmado. Kalmado nga yun, di ba? It will be a blessing that we can sleep better. Ganun na lang. Okay, praise God. Sige, punta tayo sa ating mga older women. Let's go to the older women, please. Sabi ni Paul, Titus, likewise, teach the older women to be reverent in the way they live, not to be slanderers or addicted to too much wine, but to teach what is good. Meron pa pala ako. Sorry. Sige, balik natin doon. Minalimutan sa pastor. Sunod doon ay, hindi. Ayan. Okay, doon muna tayo pala. Naisip ako sa mga women. Spiritual aspect. Sabi niyan, to be worthy of respect. Nasa mga older man pala tayo. So, worthy of respect. Palagi ko wala naman dito kaya hindi ka respeto. Marangal. Sabi sa ibang salid. Makatwiran. In a biblical version. Diba? Sige na, gawin mo yan. Experience yun ba? Mga older, dealing with the older men, punong-puno na sila ng katwiran. Bakit? Kasi po ay marami na silang pinagdaanan. Nakinig po tayo sa kanila. At sabi dyan, kagalang-galang ng mga men of God and older women of the Lord. Amen? Hindi kasi nagsasalita, respeto na. Paano ko magsalita? Sabi dyan, earn the respect from the young. Sabi niyo po, yung respect daw, hindi po yan hinihingi. Kusa lang ibibigay dahil nakikita sa'yo na ikaw ay kagaya-gala. Amen? Amen? Yes. So, you need to ask for it. Sometimes lang siguro talagang kasi ang henerasyon na yun ay iba ang sagot ng mga kabataan, parang langgalian. Parang mas mataas ang boses, parang matatanda. Forgive us sometimes, ganun. Masyado kasi matatalino, henerasyon na yun. Yung mga nagkakita noon, ngayon ay sa biyaya pa yun, nandyan pa. Iba na yung reasoning nila sa reasoning ng mga bata ngayon. And sometimes, nagkakatalo-talo na. Pero doon pa rin tayo. Ibigay natin ng respeto those kung saan due. Doon pa rin dapat yung limit. Tama po ba? Limitado pa rin. Lumagay ka pa rin kung ikaw ay anak. Lumagay pa rin tayo kung saan tayo dapat lumagay. Amen. At sumunod po dyan, sound in faith. The older men to have sound in faith. To be sound in faith. Matatag na pananampalataya. Matatag. Immovable, sabi ng exemplary faith. Makikita nyo naman yan sa buhay ni Abraham. Yung mga patriarchs sa Bible. Kumusta po ating pananampalataya sa Panginoon? Diba? Kaya kalmado naman yun eh. Ang mga older men, kalmado talaga yan. Bakit? Alam na niya yan eh. Itong problema ko, dumana to dati. Alam ko naman mo. Ako rin kung ang ipapaano ko sa iyo bilang anak. Sino ba mga nagkaanak na maging anak na rin? Marami na dito. Diba? May mga nagpapadedicate na kasi nagkaanak na yung mga young people noon. Tapos yung mga young couples, later on, sila naman yung magiging senior. So, ganun po ang buhay natin. So, kaya kailangan magkaroon po tayo ng mabuting halimbawa sa ating pananampalataya bilang mga
nagkakaedad sa Panginoon. Amen? Alright, so next na po tayo. Dito po tayo sa ating older women. Meron pa rin pala. Love and endurance. Ayan. Puno ng pag-ibig ang mga lolo. Mas mahal ang apo kaysa anak. Mahal daw ang tubo kaysa sa punan. Binibigay lahat. Bakit? Sa tagal niyo ba naman, na-experience niyo sa Panginoon, damang-dama niyo na ang pag-ibig ng Diyos. Kaya punong-puno na kayo. Kaya masarap may lolo. Mapalad kayo na mayroon pa kayong lolo at lola. Kasi yung lola ko namatay ng maaga eh. Kinder lang ako, patay na. Hindi katulad ng mga pamangkin ko ngayon. La! Ano yan? La! Wala na yun. Kahit walang pera si lola, pag ako niya, wala pera. Pag si Jana, la! Siyang ganun lang ni Jana. May lumalabas. Diba? Tapos makita pa ako, pwede ako. Sige. Habang may lalabas. Apalan mo kayo na meron kayong lola. Kasi yung lola ko na naalala ko, pinagtakot lang ako, nakikipag-away ko sa lalaki. Nahabol ako. Hinahabol din ni lola ko sa ipinala. So, kinuha sila ng maraming. Hindi ko naranasan ng lapin, ng ganda. Malandun. Kaya kung may lolo at lola kayo, pahalagahan mo. Kasi punong-puno sila ng pag-ibig. Ang dami na nilang labang ganda naranasan eh. Matiisin na yan. Sabi, lola, ayaw mo na nito, kinakain pa nga eh. No, akin na lang ito. Nasa pinggan ko ba eh. Gusto mo ikaw nang kumain. Sabi naman ng lola, sige, ikaw. Matiisin. Older men can endure. Ayan. So, yan ang palatandaan. Pag nakaka-endure na kayo, kaya mo ng pagtiisan. Ayan, palolo na kayo yan. Palolo na. Ubus na si Lola, punta tayo kay Lola. Let's go to the older women. Sabi dyan, for older women, likewise, teach the older women to be reverent in the way they live, not to be slanderers or addicted to too much wine, but to teach what is good. Yan, napansin niyo dyan sa ating mga kalulahan. Ayan o, ang saya ng buhay nila, di ba? Kasi kahit sila ay lola na, meron pa rin silang barkada. Yes. Tignan niya, di ba? Tignan niya, mamarites ka! Ano ka? Latest! Di ba? Sila yung nakauso pa, Di ba ba ang royal family nila? Tayo nung nakaraan, di ba? Di ba? All the women should be, dapat huwag paligid mawala sa fashion. Yes. Sila, di ba, Sister Mercy? Yes. Parang nakaboots yung isa. Nagkakabit pa sila. Kami ni Sister Fe. Kayo, Sister Mercy, Sister Fe. Sister Merly. Sister Merly. Ito kami tatlo. Oo, di ba? Okay. Sila yan. Alright. So, hindi naman. Sabi dyan, huwag daw maging slanderous. So, Tagalog, natiringan ko yun. Sabi, huwag mo nanirang turi pero dito muna tayo sa taas. Reverent in the way they live. Kuya Bern. Ayan. Behavior. Ayan. Paano tayo namumuhay bilang mga nagkakaedad na mga cedars. Ang kaganda ng mga cedars sa atin. Diba? Sister Emma. Magkikaroon tayo. Ang ating pamumuhay, paano po
nagkakaitag ng mga kababaihan. Ating behavior, di ba? Bakit tayo na yung nagpapasaway? Ano ba yan, Lola? Sabi na ako. Di ba? Sabi gano'n, no? Yung living a holy life is still encouraged. Yung ating kabanalan sa ating pananalita, sa ating buhay, sa ating pananalita, hindi naman tayo mawawala sa style. Pero nandun pa rin po yung ating pamumuhay bilang mananampalataya sa Panginoon. Importante po yan. At sabi niya, not slanderers, huwag manirang puri. Wala namang ganyan dito. Wala. Sabi niya, purihin natin si Jesus, walang iba. At kung magmamanites tayo, imanites natin ang Panginoon. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kabutihan. Ayan. So, magaganda ang ating mga nagkakita na kababaihan. At sabi mo niya, not addicted to wine. Hindi naman naman niya tayo kanina eh. Ano ba yung parang kape naman ang ininom nila eh. Kasi nasa tasa eh, di ba? Balik mo nga doon, picture nila Lola. Ila Sister Mercy daw. Sister Mercy, Bernie, and Sister Fe. Pakibalik nga Kuya Eko. Starbucks daw yan. Starbucks! Tapos yan, diba? Lola, naka-milk tea. Sabi, do not get so much addicted to wine. Kita ba kayo ng Lola talaga naman? Lola na tumadora pa talaga naman. May discount pa yun. Diba? May discount. May discount kasi. Kasi 20%. Tama po yung gym po niya. Sabi ka lang, not to be addicted to wine. Kasi walang bisyo. Ang bisyo, ano? Maglingkod sa Panginoon. Amen. Yun ang bisyo niya. Nasa intercessor. Alam mo, napakagandang ministry ng mga nagkakaedad ng intercessor. Bakit? Hindi nakakapagod eh. Pagpipray ka lang. Hindi mo kinakailangan sumama dun sa mission kung ayaw mo naman. Ikaw lang taga-prayer, di ba? Taga-prayer. Alright, so sabi niya, bakit daw yun na sinasabi? Kasi sa mga susunod na verses, pakibalik nga ng Kuya Bert, hindi, yung kanina yan, no? Kasi bakit sinasabi yun na kailangan maging, ano tayo dyan, reverent in behavior? Kasi sabi dyan, so that, sabi nila, teachers of what is good, that they may recall the young women to their senses to love their husband, to love their children, to sound mind, chaste workers at home, good, subjecting themselves to their own husbands, so that the word of God may not be spoken of abusively. Kasi upang maging halimbawa sila sa kanilang mga anak. Kasi mga anak nyo, may asawa ka rin. So anong ipapayin ninyo sa kanila? Diba? Yung buhay nyo lang po ay a living testimony na. Diba, Sister Emma? Alam nyo, when I was a young people, nag-umpisa ang church, kita ko ang mga taga-Goya. Shout out talaga sa kanila. Bakit? Nakita ko na sila ipang gabi, no? Karay-karay nila si Harold, si Dong, si si Christian, di ba? Pero walang nag-a-absent sa kanila pag-araw ng linggo. Wala akong nakikita nag-a-absent. Mga taga-Goya. Kahit sila pang gabi. Lalo na si Pastor. Diba? Nakita ko yung kanilang devotion sa Panginoon. Kaya sabi ni Kuya, si Kuya Mika sa Panginoon, sabi niya, pag ako nag-church at nakita ko yung mga tagal, lumalakas na yung aking pananampalataya. Because they are an example to us. Bakit pa naman natin ang Kita ko yan. Nakita ko rin silang nagpalaki ng anak. I saw them how they raise their children. Sister Emma. I have to be sizing pala because Teacher Ricky is here. Hello, Teacher Ricky. I saw them how they raise their children and how they teach the Word of God to the people in Goya Christian Fellowship. Nakita ko yun. Kuya Roy, kahit puya, tumutugtog yan. Kahit hindi siya taga-Goya. Hindi ko siya nakita kung bakit. Ganun silang ka-passionate sa kanilang pananampalataya.
sa'yo na marami pa kayong magagawa. Sabi ng Bible i-comment ang dapat i-comment. Sawayin ang dapat sawayin, diba? I-comment them. I never saw them na naglayo sa pananampalataya. Kung magkaroon man sila, siguro sinarili na lang nila yun. Nakita ko sila kung paano sila lumaban sa pananampalataya. Mr. Mercy, nag-Bible study pa kami sa bahay. Nandili pa nila Morris. Hanggang ngayon, anong marinig mo sa kanya? Favor and blessed. Amen. Hallelujah! What about the word? That women, older women, and older men should be example in faith sa church. Amen. Praise God. Tumanda kayo mga YC. Dapat balang araw. So, taas na standard. Dapat din kayo. Diba? Amen? Amen. Ayan, couples! Example din naman kayo eh. Pag hindi kayo example, ulit kayo sa akin. Ako nagpastol sa mga yun. Praise the Lord. Hallelujah. So, yan po. Alright, so alam nyo, sabi doon, parang walang masabing anuman sa salita ng Diyos. Maging halimbawa tayo. At next in line. Ganun lang yan eh. Alam, napakaganda ng example ng cigar. Sige. Sige yan. Tingnan nila, kadali lang naman yan. Ayan. Tingnan nyo. The best example, si Louis, si Eunice, si Timothy. Alam niyo ba lang si Paul, nakita si Timothy, Kristiyano na siya. When Paul discovered ang kanyang protege na si Timothy, Kristiyano na siya dahil sa kanyang lola at sa kanyang nanay. Konting discipleship na lang ginawa ni Paul kay Timoteo. Dahil nakita na yun sa buhay niya sa pamamagitan ng kanyang lola at ang kanyang mother si Eunice. Parang Sister Emma, Heidi, and Haggai. Amen. Yeah. What a legacy of faith. God be the glory. Sige po. Tingnan natin yung kahulugan ng cedar. Alam niyo ba ang kahulugan ng cedar sa church? Sino pumili ng cedar? Si Nanay Tonet ba? Sister Lida. Sister Lida. Okay. Ako si Nanay Tonet. Before kasi, women's, gunansa pa tayo. Kasi yung mga men's noon, inactive. Masyado sila tahimik. Hanggang sa later on, pinagsama na yung mga cedar. So, ang ganda po na kahulugan ng cedar group. Sabi niya, it is the symbol of, number one, first of trees, namumuna sa mga puno sa bansang Israel. Kaya tinatawag the cedars of Lebanon. Ngayon, malalaman niyo kung ang kahulugan ng inyong grupo. Namumuna ba ang mga cedar? Hello? Namumuna sa lahat. Kahit na hindi nyo kaya, nandiyan lang kayo, your presence is enough. Pag nandiyan pa kayo, your presence is enough. Dahil kilala namin ng inyong pananampalataya. Pangalawa, strong and durable. Sabi ng Isaiah, hindi ko na ikukuha yan. Kasi yun lang ang pinaka-content niyan. Malakas, matibay, matatag. Alam niyo, yung cedar wood, ginagamit siya sa paggawa ng barko. Kasama po siya sa mga equipment to make a ship. The cedar tree. So, they are very durable at malakas. Sabi siya sa lima. Napayag siya. Ang mga cedar vine malakas at matatag. Amen! Kayang-kaya pa. Sunod. High and tall, sabi sa Book of Amos, while growing it. Alam niyo ba na ang cedar tree, habang lumalaki siya, lalo siyang umi-straight. Ganun po ang cedar. Ibig sabihin, ang iyong katuwiran, ang iyong pananampalataya, ang iyong prinsipyo, ay lalong nagiging matuwid. Sa
Spiritually, pinag-uusapan natin, and emotionally, because emotion is part of your soul. Amen. Mas mapagpipig, mas disiplinado, mas nauuna sa church. Amen. Mamaya malalaman natin bakit. Spreading wide. Alam niyo ba na napaka-shadowy niya? You cannot shadow wings. Ganun po ang cedar. That symbolizes protection, comfort. Diba pag nandiyan ang lola niyo, ang saya niyo pag nandiyan ang nanay, asan si tatay, asan si nanay, kahit may asawa na kayo. Tama? Because their presence means a lot. So we should love them and respect them. Yung pictures niya, kuya, may picture ako dyan, ng cedar. Yan o, tingnan niyo o, how sila yung tumataas, sila yung papatuwid. Yan yung kanyang mga... Actually, pinagdalaw, malapad po yun nasa letter. Ganun yan eh. Tumaas lang siya kasi inano namin ni Ate Lanji. Pero ang shade niya talaga ang ganda-ganda po ng cedar. Ayun kayo! Alam mo na ngayon. Amen. Amen. Ganyan po ang cedar. Napakaganda. Puno. So, lahat naman tayo ay papasidar. Akala yung pang cedar lang. Lahat tayo papasidar po tayo. Sino rito yung papalit? Wala. Papaitan tayo. Dati 20 na kayo, 40 ka na. Ano ka? Payang people ka ba? 20 years ago, you are on your 20s. Pero ngayon, yung anak mo, parang napapayuhan na parang gusto na kayo magkapo. So, papasidar na po tayo. Sige po. Yan. Ayan. Pero kung mananit na tip lang, dahil sabi nga, maging healthy po tayo. Everything that concerns about us. Kasi paano kayo maglilingkod sa Panginoon kung kayo marami na masakit? Marami na mga iniinda. Diba? So sabi niyo ng organic living, for physical daw, strength for the elderly, mga tips po ito I hope everyone could benefit on this. Sabi niya, physical endurance for elderly can be achieved to increase heart rate, 30 minutes walking every day. At nagsusumabara, as simple as stretching and simple balance exercises. Sabi ng isang YouTube vlogger, matanda na po siya. Sabi niya, use your muscle or lose it. Use it or lose it. Ano gusto niyo? Use it or lose it? Use it. Use it, so walk 30 minutes every day. Sabi ko, for 4,000, okay, i-ano natin, i-lower natin kasi nagkakaedad na. Okay na mga 2,000 to 3,000 steps. Importante po yan para sa ating puso. Kumusta po ang mga puso? Good. Taas ba cholesterol? No. No. Nag-HP ba kayo? No. May maintenance kayo? Meron. Yes, meron. Okay. So, next po. So, physical yan. Sige po. Sa nutrition daw, sabi ni Organic Living po ang sabi niya. Kailangan daw high fiber. Alam niyo na yan eh. Veggies, fruits. Kailangan daw lean protein. Bakit? Ayan o, mga eggs, chicken, fish to avoid muscle loss. Alam niyo ba na lalaylay po kayo pagka wala kayong proteina? Kaya hindi rin maganda yung collagen. Kumain na pa ng ano pa? Helpas, abado. Yan po ang oil. Sinasabi mo, doktor. Doktor po sa organic living. Bakit? Yung nuts, yung moderate na lang kasi baka meron kayo ng pain. So, medyo best natin. At napaka-importante ng calcium plus D vitamin for bone health. For bone health, Sister Emma, nagka-calcium ka ba? Calcium sa gatas. Kung ayaw ng gatas, bumili ng tableta. At for hydration, basically, sa totoo kahit sa bata, kailangan yan eh.
Alam ng mata. Bakit? Wala, naka-expose sa radiation. Kala niyo pang matanda ng mensahe natin. Alam niyo ba, what you are today is become your investment in your past. Kung ano ka kayo i-invest mo yan eh. Kung ano yung pinagdaanan natin ko yan. Kasi yun ang lifestyle natin 10 years ago. Yes. That's it. That's true. Kaya kung ano yung ginagawa mo ngayon, magiging ganun ka for your tomorrow. Hallelujah. Iwasan ng gadget, mga bata. Nagsalamin kami, 40 na kami. Kayo, 20 pa lang kayo, may salamin na kayo. Bakit? Ayan eh, nasa video world tayo. Medyo, iiwas natin ang kaunti lang. Wala na tayo magagawa eh. Ito tayo eh. Ang gawin na, mag-moderation ka. Ano na gawin natin? Okay, ano pa po? Ano din ang wala? Ibig sabihin yung wala dyan, huwag mo masyadong konsumuhin. Anong wala? Sino magaling ko si Sister Belen? Anong wala dyan? Bale, chocolate, junk food, processed, high sugar. Alam niyo ba, sabi ng doktor ko ito, okay mo galit. Ang sugar daw ay walang sustansya sa katawan. Sarap-sarap ng matamis. Sugar is not essential, sabi niya. Bibigyan ka lang niya ng energy. Pagka nagamit mo na, laylay ka na, wala ka ng energy ulit, bagsak ka na, kakain ka na naman. Tama? Kasi wala siyang sustansya. Nagbibigay lang siya ng energy niya. Pag sumobra ka, sabi ng doktor, hindi mo nagamit ang mga energy na yun dahil sobrang pinasok mo, maglalangoy siya sa bloodstream mo. Kaya pag tinignan na siya ang dugo mo, sabihin, wow, ang taas ng sugar mo. Yan ang sabi nito. So, bawasan lang natin yun. Yun yung mga hindi sinama di organic dahil hindi natin kailangan. Hindi natin kailangan yung mga process. Hindi natin kailangan yung sobrang saturated fats. Naku, sabi ko, ano kayo saturated fats? Nung makita ko yung mga pinagmumulan, sabi, donut, pizza, cake, French fries. Hala, puro ganun pa yung saturated fats. Iyon yung masarap. Lalo na yung mga bagets. Yung mga lalo medyo iwas ka ng coffee. Pero yung mga bagets yun ang gusto, diba? French fries, pizza, donuts, milk tea. Talaga. Kasi doon nagiging fats eh kung sumusobra. Okay, sige. So yan po. Sige, next po. Next po. Yan. Para doon maging mentally active, we have to have that brain exercises. Nagpapasil ka ba? Oops, crossword, pataas, pababa, sumasagot. Ano pa? Nagpapasa at nag-memorize. Pag tinawag ko kayo ngayon sa memory verse, makakasagot ba kayo lahat? Mga Cedar? Ano ang memory verse po ninyo? Umpisa natin. Sino rito letter A? Aling Mila. Aling Mila? Meron ka bang memory verse? Alam niyo ba yung Psalm 23? Kahit kayo Cedar na? The Lord is my shepherd. Huh? Si letter B, sinusunod. Letter B, Bernard. Ay, hindi pa pala sino yan. Bern, memory verse mo. Jeremiah 29:11. 10 years ago, yan na Jeremiah na eh. Dapat may bago naman. Dapat daw araw-araw nagme-memorize. Yun ang ibig sabihin na nagme-memorize ka. Kahapon iba yung memory verse, iba naman yung ngayon bakit nag-exercise ka na yung memorya. Yung 10 years ago, John 3:16 ka na eh. John 3:16 ka pa rin. Wala bang bago? Yung bago, yung hindi ko pa naririnig na memory verse. Ano yung mga memory verse na hindi nyo pa naririnig? Puro Jesus wept. Matthew 4:4. Ba naman? Kasi exercise of the brain para hindi mo tayo ma-lost memory. Ito niya. Ayaw maniwala. Hindi yung doktor.
Sabi niya, learning new skills. Ay, naku, matanda na ako. Ayoko na. Hindi na uso ngayon yung magpakinakamay. Ang magwin, ginagano niikot, pumipigang ang isa, tama? Sabi yung tanda, hindi ako napakaralan niya. Bakit? Paano pag wala yung anak ko? Sino gagawa? Sabi, learning new skills. Sabi niya, pag maaga daw nag-retire, maaga rin mag-i-stop ang buhay mo. Dapat pag nag-retire ka, meron kang kapalit na gagawin. Para tuloy ang buhay. Kasi when you retire and you stop, what will you do with your life? Wala nang challenge. Walang bago. Diba? Paano isasisigaw na blessed and favor? Walang challenge ang buhay. So, do not try new things in the Lord. Kahit na tayo ay nagkakaedad. Kita mo yung isa lola nagpa-PowerPoint to. Wow. Siguro na nagpa-PowerPoint. Nakaiba, diba? Ano ba? Social interaction. Ayan. Marami yung mga cedar dito. Social interaction. Diba? Mag-interact tayo. Pwede sa barangay. O gamitin pa tayo ng Panginoon. Kahit sa barangay, nakakapag-evangelize mo. Nakikizumba. Diba? Hindi po masama mag-zumba. Magsimba muna kayo pa. Kaya mag-zumba. Diba? Saka kayo sumamba. Napaka-importante mo yan. Yung mga support groups. Alam mo ba na psychologically, napaka-healthy mo na may support groups. Do not live alone. Yes. Find a friend. A true friend. A special friend. Kung gusto mo. Basta may kausap kayo. Kasi mayroon mo isa. Sabi nga pa sa labas, ano ba naman yan? Mga lola-lola. Talaga bang nakatali na kayo sa ako? Tapos na kayo sa mga ako naman ba? Diba? May sarili kayong buhay at meron kayong sariling identity sa Panginoon. Hindi kayo naka-identify lang na, ay, nanay siya ni ganon. Ay, lola siya ni ganon. You have your own life to enjoy. Hallelujah. Amen. Praise God. Sabi niya, yun o, voluntary work. Habang may ginagawa, buhay daw ay hahaba. Yun yung si Mel Chanko. Tanda na si Mel Chanko. Nasa 70s na po yun, pero tinan mo siya. Bakit? Busy siya eh, sa ginagawa. So if you are busy, then we will be alive every day. Amen? Amen. Hallelujah. Sige po, next po. Sige. Ayan. In my conclusion, sa conclusion ko, may picture sila pero hirapan ako kaya. Yan na lang yung mga tao kung totoo ko silang tao. Yan po ang sabi nila. Number 1, sabi dyan, don't regret getting old. It's a privilege denied to many. Sabi nila, ay naku, 30 na naman ako. Tatanda na naman ako. Hindi ba alam na getting old is a privilege? Yes. Because maraming mga tao, namatay na sila ng 5 years old. Diba? Namatay sila ng 21. Diba? So, do not regret getting old. Sabi po yan ni Richard Gere, artista ng American Axel. Sabi ni Jamie Lee Curtis, who is 75 years old, I want to age with intelligence. Wow. Grace, dignity, birth, and energy. Alam niyo ba yung birth? Ibig sabihin ng birth, enthusiasm, and vigorous lifestyle. 75 years old siya. Sabi niya ni Lloyd and Nicholas Purvis, who is 70 years old, we have only one life to live. Live it fully. Aches and pains are part of growing old. Matulad daw minsan, masakit yung ganito, masakit yung gano'n. Pero hindi dahil doon ibitigin ng buhay. Sabi niya, it's part of growing old. Mind is still young. Amen! Amen. Hindi naman nagbagong tanda ito. Umidad ka na. Pero ang tingin ko dun sa maganda,
tingin mo pa rin yung araw maganda, tama po ba? Pastor? Alam mo, nagbago na. Yung standard, ano pa rin? Oh, sabi ko lang, keep it young. Keep your mind young. Hallelujah. Sabi nga ganun sa nabasa ng dito. The secret of being youth is be youthful. Be playful sometimes. Yung po may bagay na nagiging masaya po tayo. Yes. Ito po yun eh. May kapitbahay kami, isang pamilya po sila. Kung tumawa sa tanong, halakak to them. Alam mo, tataba nila. Walang makasakit. Kasi pamilya, halakak. Pag tumawa, maaawa ka. Tama pala yung Bible, no? Sabi ay, a merry heart does good like a medicine. Kung magmukmuk ka na magmukmuk, ay talaga naman. Pero kung tayo masaya, laging masaya. Diba ba? Tumawa ka din na isang tao ka mo. Mga ganon. Mas matindi pa din yung kapitbahay ko. Pagkagising sa wala siyang punta na kamalakak ko din. Pamilyang tawa, pamilyang lakhak. Oh, sabi mo sa Atlas, senior citizens should not prevent from enjoying life. Yes. Yes. Diba, hindi ko mo, tama na edad na kayo, hindi po totoo yun. Pwede pa rin kayong mag-swimming, go to Boracay, why not? Yes. Yes. Paghanda ng pagtanda, alam mo sabi ng Ecclesiastes, if I'm not mistaken, Book of Ecclesiastes, nandun yun eh. Sabi nga sa Book of Ecclesiastes. Ang karunungan, ang pera, sabi lang sa akin, paraphrase ko na lang. Ang pera ay pang-karunungan. Kailangan pa rin. Sabi ko lang sa isang text, ang pagkain at inumin ay nagpapasaya. Tama po? Yes. At yun ay mabibili lahat ng pera. Sa kailangan sa ating pagtanda, paghandaan po natin ang ating pagtanda. Save money for the future. Dahil may araw hindi ka na makapagtrabaho. Aasahan mo na lang yung pension mo. Ang tanong sapat ba ang pension natin? Para mag-enjoy pa rin tayo, wala ka ng stress. Ano ba yan? Tapos sa mga po, enjoy life and release the grandma and the grandpa. Bakit? May buhay tayo eh. You have to enjoy our journey to the Lord. Sabi nga gano'n, hindi po un-spiritual ang mag-ipon ng pera. Sabi nga ni Pastor Lapis, wala pa yan yung yung Yahweh issue. Sabi niya, hindi puro kabanalan, tama maging banal tayo, pero sometimes we have to be practical. Yes, balance. Mag-ipon ka, one day, gusto mong ganito, hindi ka pa sa anak mo. Huwag niyo ubusin lahat, magtira tayo para sa ating pagtanda. May pamili ka man ng katingkong, ano pa, epikas and oil, mura lang naman yun eh. Diba, gusto mong kumain ng ganito, gumala sa ganon, pumunta ka sa 8 ways, mag-Starbucks cafe ka, kung wala kang tinago, diba, wala tayong save for the future. Dahil lahat po tayo ay tatanda. Ulit po ang Panginoon. Sa mga ito siguro po ay the church did not plan for something for the senior. Kasi meron naman tayong Mother's Day and Father's Day. So ipapray natin mga senior. Pwede ba pumunta ko dito sa harapan? Mga senior, pag-pray po natin sila. Dito may gilabas na. Nahihit na. Yan. We are blessed and favored. Yes. Pumunta dito mga blessed and saved and favored. Favored. Ang blessed at pinaburan ng Panginoon. The senior. Sabi niya, tayo araw-araw ay inigising ng Panginoon. May lakas pa po tayo. May purpose pa ang Panginoon sa iyong buhay. Yes. Sabi
sabi yan, life begins at 40. Eh, 60 na kayo ngayon, so 20 years old pa lang kayo. Bawasan mo ng 20, edad mo, 70, so 50 ka pa lang. Ayun, si Kuya Lolo, nakashave ka ng dulo. It's really already, thank you very much, and thank you for the invite ko. Hallelujah. Tumawag tayo ng isang batang nananalangin sa kanila. Gusto Jerry. Gusto Jerry. Isang YC, si Ate Monique. Si Ate Monique gusto ko mag-pray sa atin. Ate Monique, ikaw ba yan? Pag-pray natin sila. Dahil lang tayo mas natin ating mga kamay. Sa ating mga lolo-lolo para pag-pray sa sila. Sige po tayo po mananalangin. Hallelujah, Lord. Salamat Panginoon sa buhay ng mga lolo-lola, ng minsan Panginoon, ay naging magulang, naging anak. Dalangin po namin, Lord, na patuloy ng malakasan at pagtulong mo sa kanila. At patuloy mo, Panginoon, sinabigyan ng kabulungan sa kanilang years, Panginoon. Sinabi mo na kayo ang Diyos ang tumawag sa amin, simula sa aming sinapupunan ng aming ina, hanggang sa aming pagputi ng aming mga buhok, Panginoon. Dalangin ko, Lord God, ang mga sellers na narito sa church na to, maging patuloy silang pillar na yung tinitingala, Panginoon, bilang kalakasan na patuloy mong itinalagay sa church na to, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na patuloy mo silang pagpalain sa kanilang kalusugan. I-sustain mo sila, Panginoon, sila na may mga karamdaman na patuloy mong pagilingin ang sugat, Panginoon, ng kanilang mga puso. Hindi lamang physical, mental, emotional, spiritual, O God. Patuloy mo silang pagpalain. At may blessing din, Panginoon, bawat family, Panginoon, ang bawat anak sa kanilang mga magulang, na sa kanilang old age, Panginoon, mabigyan namin sila ng kasiyahan. Patuloy ng maaruga namin, Panginoon, habang sila, Panginoon, kasama namin, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, na maging, Panginoon, ang desire, Panginoon, ng bawat sinners, Panginoon, sa kanilang family. I-grant mo to, Panginoon, in their old age, wala silang ibang nais, Panginoon, ang pamilya nilang iiwanan. In the future, Panginoon, ay stable, nananatili, Panginoon, sa pananampalataya, ang kanilang establish, Panginoon, sa kanilang tahanan. Dalangin ko, Lord God, na patuloy mo silang gabayan, at alamang iniiyak ng kanilang puso, Panginoon, patuloy mo, Panginoon, i-grant, Lord God, ng ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Kayo po ang una, at ma-enjoy din namin, Lord, patuloy ang pinagpapasalamat ang buhay nila, na tinawag mo, itinalaga mo, Panginoon, na patuloy na maglingkod sa iglesia nito, Panginoon. Purihin ka, O God, sa iyong mataas na purit mo salamat sa Panginoon Jesus. Amen. Patuloy natin mahalin sa Panginoon. Hallelujah. God be glory po. Sige po sa ating full MC and announcement. Tawagin po ang ating Ginaw na yung musika. Amen. Napaka-mahalaga sa atin ang ating mga lola at lolo. Kaya mahalin natin ang taus-puso ang ating mga ninunukan natin. Kaya po, naka po tayo sa ating announcement. Tinatawagan ko po ang aking mahal na kapatid, si Milea Patrones. Ayan po, ginagawa po. Para po sa ating announcement, patuloy po tayo mag-attend sa ating meeting service every Wednesday at 6 p.m. via Zoom live presentation page. Ang topic po is si Pastor natin. Pastor natin ba rin po ang preach ng nangangaral. Ganyan po ang ating prayer meeting every Friday at 6 p.m. via Zoom live presentation page pa rin po.
At ang ating topic for the month of September, para po next week, September 15, Spiritual and Physical Health by Pastor Arvin and Sister Ana Faye Tuazon. And September 22, Mental Health by Pastor Liza Yee and Brother J.R. Camu. And sa September 29, Financially Healthy by Brother James Aljian. And salamat po sa nag-usher kanina. So, next week po, si Sister Vicky de Guzman, Sister Joan de Guzman, and Sister Ruby. September 22, Sister Nancy de la Cruz, Sister Liza Tarata, Sister May Lorena, and September 9, Sir Ben, Villanueva, and Siya Malalakay. Kaya sa ating pong offering verses, salamat po kay Nemaika. At sa next week po, si Brother Edwin or Sister Randy Barola. Ganun din naman sa September 22, Brother Harold or Sister Esther C.B. And September 29, Pastor Armin or Sister Anna Rodriguez po. Ayan po. Pray for this week. Kung natin kakalimutan, every first Sunday of the month, ipanalangin natin ang ating mga kapatiran na may mga karamdaman. And sa ating face-to-face prayer meeting every last Friday of the month, 4 to 5 p.m. po yan. Dito po yan sa church. Ayan. Reminder pa rin po ng ating voluntary pledge. Ayan po yung ating proposed project para po ngayong 2024. Ito project naman natin ang YC. Kasi sinagot na po nila yung party. So, bago po Christmas party, may bago na tayo party. Ayan po. So, yun na lang. Reminder lang po sa mga nag-pledge. So, kung sino po yung gusto maaga magbigay para ma-provide rin natin yung ibang instrument, makabili na tayo agad. Ayan po. Ayan. YC, Sunday School, after pa rin po ng service with Pastor Liza Yee. At may lunch na po. Salamat sa nag-sponsor. Yes! Ayan po, ang ating overnight prayer meeting sa dating na September 27. Ang ating speaker po ay si Singer Department. At ang ating worship leaders ay YA and U. Dito rin po yan sa SFA Church. 9 p.m. po ang start program. Ayan, meron po ba? Other announcement po. Happy birthday, Ayan, happy birthday, Sister Angelou Cadiwa. Sige po, kumula na po. Iniimbitahan na kami sa unahan para mag-closing prayer. short meeting. Intercession daw po, short meeting after the word ng service. Other announcement po, by Brother J.R. Bali po, magkakaroon po kasi ng Christian Oktoberfest. So sa Gift Church po, sila po yung nag-initiate nung gawain. Bali, magkakaroon po ng month-long prayer chain. So magkakaroon po ng mga slots na bahagi po sa atin at inaaniyahan ko po ng church po na participate po sa gawain na parang mga 15 to 30 minutes na slot for prayer po. And then, since it's month-long prayer and fasting, so you can also share your part by doing fasting po sa month na October. Not necessarily about food. Anything that is something comfortable po lang kayo na ginagawa. Like for example, kung babad po kayo masyado sa social media, that's something that you can also fast. Diba? Yung mga bagay na lagi nyo ginagawa na hindi naman masyadong productive. Okay? So, naliban lang mo sa work kasi kayo i-fast na work, baka kinabukasan ay wala rin tayong trabaho. So, yun siya. And at the same time, they are also needing volunteers po, lalo na sa mga young people and
young adult. But po si Pastor Hazel po yung mag-coordinate sa mga young people to gather volunteers and participants po sa gawain po na yun. At kami naman po ni Sister Monique ang mag-gather ng volunteers from the young adult po. So later po, magkakaroon kasi ng orientation ng lahat ng mga volunteers. So if may mga gusto po mag-volunteers, just approach me, Sister Monique, or Pastor Hazel para po may-list daw namin yung mga names na magiging part ng Oktoberfest. So, yun lamang po at God bless. What time? 4 p.m. po. Bali, mag-coordinate po kayo sa akin para isabay-sabay po tayo pumunta. Okay po. Okay po. Ang Christian Oktoberfest po, if you are familiar po about sa secular Oktoberfest, so meron pong drinking for the whole month of October, di ba? Kasi talagang magkakaroon ng mga concert just to celebrate yung Oktoberfest na puro alak. Now, we want to redeem that kind of tradition by having our own version of Oktoberfest. But this time, it's going to be prayer and fasting. So, as the secular world is celebrating yung inuman, we as Christians should also celebrate yung October by prayer and fasting. So, we will be praying sa mga bagay na yun. So, there will be sets of prayer items po na ibibigay. We will be participating po sa ating prayer chain. May list of prayer items po na maaari kayong maging kabahagi na pag-pray. Para hindi po tayo, hindi kung ano yung pag-pray. Kumbaga meron po, everyday may isisend po na list ng prayer items po na magiging party po kayo. Ngayon, siguro before end of this month, maghihingi po ako sa inyo ng mga slots kung saan niyo po plano na maging kabahagi dun sa prayer chain. So may mga oras po yun. Hanggang maaari po, magampanan po natin. And at the same time, we will also be sharing or sending kung ano yung pwede gawin dun sa 15 to 30 minutes. Kasi sometimes it's really impossible na for parang yung buong 30 minutes na yun, makakonsume mo siya lahat sa prayer. So that's not, hindi po siya ganun sa madaling sabi. So, maaari po na may Bible reading, meron pong worship, para makakonsume mo siya yung buong slot mo. So, hindi lang siya buong, puro prayer lang. Kasama po siya sa pwede niyo pong maging activity. But, magbibigay po ako ng mga additional na information po sa mga susunod po na linggo. But for now po, ang kailangan po is mga volunteers. At ayun lang po, magandang umaga po sa inyo. Malinaw po, di ba? Happy birthday, Angelo! Happy birthday to you! Okay, so let's pray. Ay, sige ba tayo muna tayo? Closing prayer na. Okay, let's pray. Lord, thank you, Panginoon, sa araw nito, Lord God. Maraming salamat po, Lord, sa opportunity, Panginoon, na makadalo kami, Lord God, ng araw ng sambahan, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mamuna, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Lord God. Patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan at good health, Lord God. At Lord, kayo po ang mag-ingat sa amin, Lord God, sa panibagong linggo na darating, Lord God. At kayo po mag-sustain ng energy namin, Lord God, ng kagalangan, Lord God, sa puso namin, Panginoon. Kayo po ang muna sa buhay ng bawat isa, Lord God. Kayo po ang mag-ingat, Lord God, hanggang sa magkasama-sama at magkita kami ulit sa susunod na nito, Lord God. Ingatan niyo po ang bawat isa sa kanilang pag-uwi. In Jesus' name we pray. Amen. For na aking benediction, siguro nandiyan ko dito si Monique to pray for Angelo. Birthday niya rin ngayon. Oh, okay. Siguro Pastor Hazel na lang. Hindi, lahat na lang ng yung month of September. September. Sinintay ko si Jenny mag-pray sila niya. Tsaka sige. Si Audrey. Annabelle.
Sige po, lahat po ng mga may birthday ng September, we are inviting everyone to come forward and we will be praying. Kindly stretch out your hands upon them. Lahat mo ng celebrant. And we are going to declare the blessing of them. September ka rin ba? Hindi ah. Hallelujah. Panginoon, we are giving all the praise and all the glory to you, Panginoon, sa buhay ng mga kapatiran namin na to. Malaragan kay Tatay Egoy, kay Tita Mercy, kay Anna Faye, kay Angelo, kay Audrey, maging kay Zion, Panginoon, at Monique, Lord God. We pray and declare your blessing upon our lives, that you bless the works of their hands, saan man sila pumunta, Panginoon, patuloy niyo po silang samahan. Lord, whatever they're praying, Lord God, according to your will, let it be done according to their faith in you, Panginoon. At hayaan niyo nga po, O Diyos, na patuloy niyo po, Panginoon, Lord God, as you have said in the book of Deuteronomy, that you are going to make your face and your countenance shine upon them, that you're going to bless, they're going out and they're coming in, and that you're going, Lord God, to make them, Lord God, your head and not the tail, Panginoon. Kaya dalayan ko po, O Diyos, naman, Panginoon, ang kanilang mga naisin sa buhay. Dalayan po namin, Panginoon, ang katuparan nito ayon sa iyong mabuting plano sa kanila. Dalayan po hindi po namin, Panginoon, ang mabuting pangangatawan, maayos sa pag-iisip, at higit sa lahat, Panginoon, isang malalim na pagkakilala at relasyon sa iyo, Panginoon, ay patuloy na manguna sa kanila, Panginoon. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang bawat isa sa kanila. Let your blessings, Lord God, pour down from the crowns of their head to the sole of their feet. In the name of Jesus, we declare this in Jesus' name. Amen and amen. Ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, walang hanggang biyaya ng Diyos Anak, at walang hanggang pamamatnubay ng Diyos Espiritu Santo ay manatili, ngayon at magpakailanpaman. Amen.